si Kiko Barsaga, yung pabidang congressman ng Cavite na ang bansag Congress Mio gusto na mag-file ng impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-react na po yung ilang mga congressmen natin. Sabi ni Deputy Speaker, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipapa-impeach si President Marcos. Wala talaga. Because I think, honestly, he's doing a good job. Nagsalita na naman siya. Sabi niya, naipasa na sa ikalawang pagbasa ang korap na 6.8 trilyong 2026 budget. Muling magnanakaw sa sambayanang Pilipino ang Kongreso, Senado. The lawmaker stressed that he sees no wrongdoing or failure by Marcos that could justify impeachment. Kasi kung ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipa-impeach si President. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Si Kiko Barsaga, yung pabidang congressman ng Cavite na ang bansag Congress Mio gusto na mag-file ng impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-react na po yung ilang mga congressmen natin. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipapa-impeach si President Marcos. Wala talaga. Because I think, honestly, he's doing a good job. He is bringing up the correct issues and he is determined to find the solutions in the issues that he has raised. So ano i-impeach mo doon? Sabi ni Congress Mio, betrayal niya o public trust mula sa kanyang hallucination. Bakit kasi yan si Congressman Kiko Barsaga? Hindi pa ninyo yan in-expel dyan sa Congress? May final na kayo na ethics complaint laban kay Kiko Barsaga? Tuluyan na ninyo kasi. Isang kahihiyan sa Kongreso itong si Kiko Barsaga na hindi mo maintindihan kung ano yung tinira. Ito yata yung totoong bangag. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang laging inakusa na bangag. Pero yung mga nag-aakusa sa ating Pangulo, hindi lang yata bangag, kundi baliw. Mga taka sa mental, mga kababayan. O di ba? Pambira talaga ito mga. Hindi na natin maintindihan kung bakit, ano ba yung tumama na salot, tinamaan ng salot or plague. Yung isipan, mga kababayan ng mga anti-Marcos, kakaiba na po kung mag-behave. Ito, tingnan ninyo. Nagsalita na naman siya. Sabi niya, naipasa na sa ikalawang pagbasa ang korap na 6.8 trilyong 2026 budget. Muling magnanakaw sa sambayanang Pilipino ang Kongreso, Senado at Administrasyong Marcos. Yan, walang tigil sa pag-propose ng kung ano-anong akusasyon. Itong si Kiko Barsaga, ayan, magnanakaw na naman sila. Napasanaan niya yung 6.8 trillion na budget for 2026 sa second reading. Congress, Senate, and the Marcos administration will once again steal from the Filipino people. Inaasahang pagbubutuhan sa ikatlo at pinal na pagbabasa ang 2026 General Appropriations Bill sa October 13 bago ang Halloween break ng Kongreso. Yeah, tingnan mo yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Ramon Pataksi, nagluluka na lang, nakaka-stress. Sabi ni Nari Morales, may tama kamyo. Sabi ni Federico, dapat kasuhan at huwag na bigyan ng pagkakataon umupo sa alinmang posisyon ng mga politiko na nangudyok at sumisira sa imahe ng gobyerno. Sabi ni Sinaida, DDS lang naman ang bilib sa kanya. Ginagamit po ng mga DDS itong si Kiko Barsaga. Sinasamantala nila yung pagiging, alam na ninyo, may tama eh. Kaya sinasamantala para magamit sa mga propaganda po kung sino-sino ang binibira po ni Kiko Barsaga. Sabi ni Glenor, selective Mio. Sabi ni Angel, nako, nababaliw na yang si Barsaga. He wants to gain popularity, preparation for his future political career. Sabi ni Pilyang Anghel, abnoy talaga. Sabi ni Nelson Pacheco, Kiko, the psychotic, maintililingan niya. Sabi ni Randy Cruz, obviously, implanted distraction lang ito ng kampo nila Fiona Piatos para malinis yung totoong issue sa bansa. Do not pay attention to this weirdo. Sabi ni Bonnie Torres, nagbababos laway niya tuwing magsasalita. Kadiri, may saltik pa. Sabi ni Ali Mokoy, dapat zero budget ang district ni Mio. Sabi ni Josie Otley,
wala sa katinoan, may saya di. Sabi ni Michael Galera, kawawa naman, sayang bugok ang isip niya. Ganon mga kababayan. So sabi ni Pono sa isang interview, si Barsaganya is free to pursue any political action he wishes, including filing an impeachment case, but insisted there is no legitimate basis to remove the president from office. Nobody is preventing him, referring to Kiko Barsaga, from doing that. But I don't think he's going to get very much support. The lawmaker stressed that he sees no wrongdoing or failure by Marcos that could justify impeachment. Kasi kung ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipa-impeach si President Marcos. Wala talaga, because I think honestly, he's doing a good job. Siya pa ang pinakamagaling na Pangulo na umupo after Marcos Sr. After Marcos Sr., wala kakwenta-kwenta yung mga umupong leader. Lalo na yung past administration po. Yan ang pinakamatindi. Yung past administration, medyo mabuti-buti pa rin yung mga previous administrations. Other than si Digong. Si Digong pa lang, mga kababayan ang nakaso na crimes against humanity. Imagine that. First ASEAN leader, pero tuwang-tuwa pa. Mga kababayan, yung mga supporters niya, you see, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hands-on sa kanyang trabaho, lalo't sunod-sunod yung mga tumatama sa ating disaster. Lindol, baha, bagyo, pero nandyan palagi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At may balance sa kanyang mga ginagawa. Hindi lang siya nakatutok doon sa disaster operations. The rest ng kanyang function bilang presidente, ginagawa niya mga kababayan. Nagtatravel lang siya kung kailangan, kung importante yung mga meetings in summits. Ganon, very responsible leader po ang ating Pangulo. Yung sabi dito sa balita, he further praised the President for addressing important national concerns with focus and commitment. Lalo na itong issue po sa flood control scam, tutok na tutok yung ating Pangulong Bongbong. He is bringing up the correct issues and he is determined to find the solution in the issues that he has raised. So ano i-impeach mo doon? Yan po si Pono. Ito, pakinggan natin yung kanyang pahayag po. Well, alam mo, ganyan talaga yung no? I mean, nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya. But I don't think he's going to get very much support, to be honest. Kasi ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Wala talaga, because I think honestly he's doing a good job. He is bringing up the correct issues and he is determined si Kiko ang impeach ninyo. Expel pala, wala may impeachment sa Congress. Pero siyempre, kung may isang tao na gustong gawin yan kahit na walang base, hindi mo mapipigil yun. But I don't think it will get anywhere. Palagay ko, wala siyang makukuha mga katulong dyan. Yes, on hearing on Monday. Yung sa ethics complaint po niya. Against him. Nagpadala na rin sila ng depensa nila. Alam mo, ang depensa niya is freedom of speech, yung ganun siya talaga, yung mga ganun. Alam mo, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. No, it is a vehicle for the House to protect itself against misbehavior by its members. Diba? So hindi siya makukulong kung guilty siya sa Ethics Committee. No? Maybe may reprimand, may pagsabihan, ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na hindi nga mapagsabihan ng nanay, dapat niya ni-expel. Sinasabi niya na karapatan niya yun. Actually, karapatan mo yun as a citizen. Pero hindi yun ang behavior na ina-expect from a congressman. Correct. Iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen. Correct. Which is freedom of speech, yung mga ganon. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. No? And kung walang ganon, wala na, magkakagulo na lang tayo dito. Correct. We are expected to act with a minimum level of decorum. Diba? And with respect to our peers, ganon. So, pag walang respeto, pati sa mga kasama niya. Sa presidente nga, walang respeto. Parang si Sara Duterte. Walang respeto sa Congress. Not expecting to be put on public domain, no? Hindi naman siguro tama yun.
So we will just pursue that complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito. But lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. We represent our districts. Kailangan we have to behave accordingly. Di ba? Ayan man lang po ang short video natin mga kababayan. Lagi ninyo pong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagana po ng malinis and spacious fitness gym. Pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.